Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. May low pressure area po tayo na minomonitor. Nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nagbabanta pong pumasok sa mga susunod na araw sa ating Philippine Area. So meron din po tayong pinaka-update sa mga aftershocks or banta ng lindol sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa. Well, bago natin ipagpatuloy, baka naman ho pwede nyo i-like yung video natin para ho tumaas ang engagement ng ating update at makaabot po sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ating ginagamit na live weather radar. Ipapakita ko ho yung panibagong low pressure area. Kung makikita nyo itong LPA po na ito po sa ngayon ay kung makikita po ninyo, meron po itong lokasyon. Actually, malayo pa naman. 2,295 kilometers east of southern Mindanao. At ito po ay nasa medium chance na maging isang ganap po na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero hindi pa naman natin ito nakikitang magiging banta. Actually, nasa labas pa naman na siya ng PAR. Pero inaasahan sa mga susunod po na mga araw ay posibleng mas lumapit pa ito at pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ho, ang nakakaapekto po ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa yung tinatawag po natin na easterlies at mga localized thunderstorms. So dito na tayo sa ating tinatawag po na forecast weather condition. Ngayong araw po ng Lunes, sa ating forecast weather condition sa area ho ng Bicol region, sa may Eastern Visayas, kasama na rin po dyan ng Isabela, Aurora, Rizal at sa may Quezon, patuloy pa rin ho ang maulap na kalangitan na meron po mga scattered rains and thunderstorms na nararanasan natin. Kaninang umaga pa yan actually, kung sumilip pa ng haring araw, saglitan lamang, tapos afternoon, umuulan na naman, bugso-bugso, pahinto-hinto ho. So possible impact pa rin ng easterlies ay yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Kung mapapansin nyo, etong hangin na umiihip po, eto, yung mainit na hangin o malinsang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko, ang tinatawag po natin na easterlies. So sa area naman ho ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies, lalo na ho bukas na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Malawak po yung nagiging epekto ngayon ng easterlies. May nagtatanong ulit sa atin, wala na daw ba yung amihan? So ang amihan nandyan pa rin pero hindi pa ganun kalakas ang epekto. Southwesterly wind flow, wala po tayo na monitor at northeasterly wind flow, wala din po pero nandyan pa naman. Mahina lang, mas nangingibabaw lang yung lakas ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at siya naman nagbibigay ng mga masasamang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang ilang bahagi naman po ng Mindanao o area ng Mindanao ay patuloy din makakaranas po ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa bandang hapon dahil yan sa mga localized thunderstorms. Kaya po yung mga nagtatanong sa atin kung meron daw ba o bakit daw malalakas yung mga pag-ulan, may kasamang pagkulog at pagkidlat pa, ang sinasabi at pinakabahala ng iba, akala nila bagyo na yon. Hindi pa po, wala ho tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating PAR. Kung makikita nyo very clear at itong LPA malayo pa, nasa 2,000 kilometers pa, Southern Mindanao ho ang kanyang direksyon at kahit ito naman pumasok sa loob ng ating PAR, may mga chansang ito ay magbago ng direksyon or lumihis or dito po umakyat siya pahilaga at titignan pa rin natin kasi marami pang posibilidad na pwede pong mangyari at magbago. So ngayon naman ho, balikan natin yan mamaya. Dito muna tayo sa ating pinaka update dahil nga po sa sunod-sunod na mga lindol na nangyari lalo na nitong mga nakaraang mga araw ay meron po tayong alert ngayon. May hinang lindol ho ang naranasan at naitala sa ilang bahagi ho ng Batangas at Mindoro area. So yung mga lugar ho na yan ay possible yung mga aftershocks na mahihina. Actually yung mga lindol naman na nararanasan natin tuloy-tuloy naman talaga. Mahihina lang. Kung makikita nyo sa update ng PBOX, halos minu-minuto, meron po mga paglindol tayong nararanasan. Yung iba kasi mahihina na sa 3.5, 1.1, 1.2, ganun lamang yung lakas ng lindol na hindi naman masyadong nararamdaman. Pero kapag ito 5.5 pataas hanggang 7.6, yun ho yung sinasabi natin na malakas at matindi ang impact. So, meron ding mga malalakas ho na lindol
ang muli hong yumanig sa area ho ng Cebu. Kung makikita nyo, doon po sa tinatawag natin ng pagyanig ng lindol dyan sa Cebu, magnitude 5.8 na lindol ang nangyari po sa Bogo City, Cebu. Kaninang ano ho yan, alauna ho ng hapon. Madaling araw ho, alauna ng madaling araw, Lunes ho, October 13, yung mga naranasang mga lindol ho dyan sa may Cebu. So possible yung mga aftershocks, lalo na ho, sa mga susunod na mga oras. So naramdaman din ang pagyanig po ng lindol sa kalapit nitong probinsya hanggang sa ilang bahagi ho ng Bicol region. So tulad na ating sinasabi, itong mga paglindol na ito ay nararanasan natin dahil nga po sa tinatawag natin na doon tayo sa range of fire. So meron din tayong pinaka-update. Alam nyo, ngayon dapat maging stay alert tayo. Ang tinatawag natin na Manila Trench na nagdulot ho ng magnitude 3.0 na lindol sa San Antonio, Zambales, nung linggo po, October 12, ayon sa PBOX, ay posible pang madagdagan. May mga senaryo tayong tinitignan sa tinatawag natin na possible na maging pinakamalakas na lindol nga po, which is nasa magnitude 8.1 na lindol na maaaring tumama ho sa Philippine Trench, habang 8.3 na magnitude naman na lindol ang maaari pong tumama sa Manila Trench na posibleng magdulot po ng tsunami alert. So dapat ho lagi tayong nakantabay sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Hindi ho biro ang 8.1 at 8.3 na lindol, at kung mangyari man yan sa ilang bahagi ng Metro Manila, matindi po ang magiging pinsala nito, and ngayon pa lamang i-rebuke natin na hindi po mangyari yan. May mga nakita rin tayong pagiging alerto, yung mga ibon nagkakagulo sila ngayon dyan po sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa mga banta ng mga lindol na nararanasan po sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa. So, eto ho, sa San Carlos Negros Occidental ho, nagkaroon ng pagyanig na 5.8 na magnitude na lindol. Nakaranas din ng malalakas na pagyanig ang ilang bahagi ho ng Negros Occidental, partikular na po ang Barangay Troso, San Carlos City. Dulot po ng 5.8 na magnitude na lindol na tumama ng madaling araw. Sinabi ko na ho kanina. So ngayon ho, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maging handa tayo dahil ang susunod na bagyo na mabubuo po sa loob ng ating paray, tatawagin pong bagyong Ramil. Hindi pa natin malalaman kung malakas, pero dapat po patuloy nating i-monitor at patuloy yung kanyang update. So dyan lang kayo, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.